Napagpalang araw, kaibigan. Almusal time, bigay ng Panginoon Diyos. Pero, habang ako'y nag-aalmusal, salamat pala, Panginoon Diyos, sa almusal, bigay mo sa amin. Habang kinakain ko po ito, nanonood po ako ng prayer power na handog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch. Ito po, yan. Nakakapakinig po tayo ng isang awitin bago tayo tawag dito sa YouTube, sa YouTube. Ito na po. Pansit, tinapay, ito yung palaman, cheese, Chicken sandwich. Chicken sandwich. Kain tayo. Almighty God, Kape, the great I with am, luya. immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me, took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, son, they know us to love you. The day I left home, I knew what broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Till one night I remembered his love for me, and down the dusty road ahead I could see it was the only time, the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, son, they know us to love you. I was so ashamed, all alone and so far away, but now I know that he's been waiting for this day. I saw him run to me, and then he ran to him. He ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, son, they know us to love you. Cause when God reigns, na ang mga sugo ng Diyos na nagbabahagi sa atin ng kanyang mga salita ay yung mga katotohanan na ating napapakinggan dyan ay pawang mapapakinabangan natin. And this morning,
the nuggets of wisdom that we are going to discuss ay nagmula sa ating minamahal na Apostle Amen. Jonathan Ferriol. Praise God. At napakaganda po na although this New Year ay nananatiling bago pa rin, dahil tayo ay nasa ikasyam na araw pa lamang ng 365 days. So we still have 356 days to accomplish a successful life. Amen. We still have 356 days to navigate in our journey towards greater success in life. Amen. Kaya napakahalagang bagay po na tayo ay lagi nagsusuhayan, nagagabayan ng salita ng Diyos. Praise And this God. morning, we would like to share to our viewers itong napakagandang devotional na mula po sa ating minamahal na Apostle Jonathan Ferriol. This book is entitled Start Right, Stay Strong, and Finish Well. Amen. This is very relevant and very timely. Hindi siya Tunay. seasonal. Kumbaga, within 365 days, mapapakinabangan natin ang mga katuruan na naririto sapagkat makakatulong ito sa atin. It will help us in our ministerial approach in all areas of our life, whether it is family, career. Yes. Ang mga katotohanan na naririto ay makakatulong para Amen. tayo po ay magabayan at maabot natin yung pagtatagumpay and for us to have a meaningful life, a meaningful ministry, a meaningful career. Kinakailangan nating we encourage you na magkaroon po kayo ng kopya nito. Amen. No? Ito po ay through the initiative of our Apostle Jonathan Ferriol na isulat o nailathala ang babasahin ito for us to be guided kung paano lumakad sa presensya ng ating Panginoon at magkaroon ng mapayapa at matiwasay na pamumuhay. Amen. At nais ko basahin yung sinulat ng ating minamahal na apostle dito sa kanyang panimula. It is for this reason why I wrote this devotional for you, because I believe that in order for you and I to experience the best of God this year and every year, we must have a right beginning. Amen. We must have a strong middle, and we must have an awesome finish. So, for us to experience the best of God, kinakailangan na maging maganda ang Amen. ating pasimula. To God be all the glory. And this morning, we are going to discuss itong pinakaunang lesson dito sa aklat na ito na pinamagatang commit to change. Praise the Lord. Praise God. Magkakaroon lamang ng pagbabago sa atin. We can only embrace transformation if we are committed na tayo ay mabago. If we are going to commit ourselves na tayo ay mabago, tayo ay malihis doon sa mga bagay na dati na natin ginagawa o nakasanayan na natin. So, we must commit ourselves to change. Ang sabi dito, before you dream or aspire for self-improvement, you must first of all commit to do it. Glory to God. Kaya sometimes we are already looking at the big picture. Kumbaga, sabi nga may kasabihan nga, hindi pa napipisa yung itlog, parang inaasahan na natin na yun ang ating mararanasan o mangyayari o magaganap sa atin without even committing ourselves first. Kumbaga, tinitingnan na natin yung resulta without even dedicating ourselves first. Tunay. Kumbaga, parang may kasabihan na change is coming but my commitment is pending. So, hindi ganon. In order for us to navigate our journey towards change, kinakailangan nating ibigay ang ating sarili. Amen. We must commit ourselves. Praise God. At ang katotohanan yan nga ay makapagdudulot sa atin for us to remain focused doon sa ating mga objectives, sa ating mga goals. So first, we need to recognize the need for change. Kailangan natin makita yung pangangailangan na ang pagbabago ay maganap sa atin. Bakit kailangan bang tayo ay magbago? Bakit kailangan bang dumating tayo sa punto na lilisanin na natin yung mga dati nating ginagawa at tutunguhin yung mga bagay na mas makakabuti sa atin? Bakit kailangan nating yakapin yung pagbabago sa ating sarili? So we need to understand the areas of our life
na kinakailangan ng pagbabago. Kaya nga mas maganda daw yung yung commitment rather than resolution. Kasi yung resolution nagbabago eh. But it is a firm decision na gagawin mo o hindi mo gagawin. Yan ang resolution. But if you are committed, if there is a commitment, you will pursue it. You will do whatever it takes para ito ay magampanan, ito ay may sakatuparan, at ito ay may pagtagumpay. Amen. So, we need to recognize the need for change. Ano ba ang mga kailangan nating baguhin sa taong ito? Ano ba ang mga kailangan nating gampanan sa taong ito? Ano ba ang mga kailangan nating lisanin sa taong ito? To God be all the glory. And we also have to take action and obedience. We need to take practical steps towards change. Kinakailangan na hindi lamang natin iisipin, hindi lamang natin titignan, o hindi lamang natin na isusulat. Kumbaga, we have to take these practical steps Amen. para maganap sa atin yung pagbabago. Ang sabi dito sa James chapter 1, verses 22 to 25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. So, yung ating nasa, na tayo ay magbago, hindi lamang yan nasa isip natin. Kumbaga, gagawa ka ng paraan. You will put your faith into action. Yung mga objectives mo, a-actionan mo. Yung mga goals mo, a-actionan mo. Para for you to also see your progress. Para makita mo rin kung saang parte ng buhay mo, kung saang parte ng karera mo, ng ministeryo mo, nagkakaroon ng improvement o nagkakaroon ng pagsulong. Kaya gagawa ka, hahakbang ka. Sabi nga sa banal na kasulatan, faith without action is dead. Ganon din sa lahat ng ating ginagawa. Yung mga objectives natin, our goals, hindi yan magkakaroon ng pagtatagumpay kung hindi natin siya hahakbangan, kung hindi natin siya aaksyonan. To God be all the glory. At nakikita natin ang kahalagahan ng commitment sa lahat ng larangan ng ating ginagawa, ng ating buhay. We can remember the commitment of our Lord Jesus Christ. Although our Lord Jesus Christ, wala namang kailangang baguhin sa Kanya. Dahil alam natin na siya ay sakdal sa kanyang buhay. Nang siya ay nabuhay dito sa lupa, sakdal ang kanyang pamumuhay, ang kanyang ministeryo. So there's nothing to change in Him. Pero yung kanyang commitment, it brings a change doon sa buhay ng maraming tao. Amen. Maging sa mundo na ating ginagalawan. So from darkness, we are brought to light. From hopelessness, dinala tayo sa buhay na puno ng kapayapaan because of the Lord's commitment. Pero alam natin na ang Panginoon bilang tao, dumating din sa punto ng buhay niya na kumbaga yung kanyang commitment ay parang dumating din sa pagkatakot. No? Yung kanyang commitment ay parang nabahiran din ng pangamba. We can remember this encounter, this moment ng Panginoon ay malapit ng dalhin doon sa krus ng Kalbaryo. Baga, binibilang na lamang ang oras para siya ay may pako sa krus. Kaya bilang tao, sumagi sa kanyang damdamin yung pangamba. Kaya ang sabi ng Panginoon, kumbaga maaari, may layo sa akin ang sarong ito. Pero dahil ang Panginoon, He is very committed na magkaroon ng pagbabago. Hindi para sa Kanya, kundi para sa sangkatauhan. Ang pinili ng ating Panginoon ay yung Kanyang pagtatalaga, His devotion, His commitment
to the Lord's will. Kaya ang sabi niya, not my will, but your will be done. Kaya Amen. nakita natin ang resulta, ang bunga ng pagtatalaga ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo. Nagbunga ito. Yan po yung sinabi ng ating Panginoong Yesus na nung iandog niya ang kanyang buhay, ang sabi ni Jesus, doon sa chapter 26 ng Mateo yun ang sabi niya, hindi ang aking kalooban ang dapat masunod. Nananalagi siya that time. Kasi itong panahon na, yung oras na yon, yun na yung panahon na hihahandog na niya kanyang buhay para sa ating katubusan. Kaya sabi niya, Ama, sana malayo sa akin ang sarong ito, yung paghihirap. Pero, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang dapat masunod. Yun po yung winika ng ating Panginoong Yesus nang malapit nang yandog siya. Tuloy tayo. Ng kaligtasan Amen. na tinatamasa ng marami sa atin ngayon. Praise the Lord. At marami pang halimbawa sa banal na kasulatan, mga biblical character na napatunayan nila na ang kanilang commitment, ang kanilang pagtatalaga sa kalooban ng Diyos ay nagbunga din naman ng pagbabago sa Amen. kanila. There are many to mention, pero bigyan natin ng halimbawa si Abraham, nang siya ay dalhin ng Diyos, akayin ng Diyos patungo sa lupang pangako. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pupuntahan, hindi niya alam kung ano ba ang kanyang mararatnan sa lugar na yaon, doon sa lugar na kanyang pinili o pinili ng Diyos para sa kanya. Pero sumunod lamang siya. Siya ay naging committed doon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman siya ay pinagpala ng ating Panginoon. Just like Moses. Alam natin na si Moses sa kanyang kalagayan na siya ay marangya, na ang kanyang kalagayan ay marangal, pwede na siyang mamuhay sana na makapangyarihan dito sa lupa, mamuhay na sagana, mayaman. He could be the Prince of Egypt, pero pinili niya na maging committed doon sa kalooban ng Diyos. Amen. Para sa kanya. So kahit mahirap, kahit parang labag sa kanyang kalooban, pinili niyang sundin ang plano ng Diyos para sa kanya. And nakita natin kung paano siya ginamit ng Diyos na makapangyarihan Praise God. para akayin ang bayan ng Diyos, alisin ang bayan ng Diyos sa pagkaalipin. At yan ay totoo rin naman sa ating panahon ngayon. Ano ba ngayon ang ating pagtatalagahan? If we will commit ourselves to change, kinakailangan yan ay ating pagpasyahan. Amen. Kinakailangan na buong buo ang ating puso at ang ating damdamin na gampanan yang ating paglakad tungo sa pagbabago. It will not take place. Ang pagbabago ay hindi magaganap sa atin kapag yung ating commitment ay hindi natin ibibigay ng buong buo. Nais ng Diyos na tayo ay palakihin. Nais ng Diyos na palawigin pa ang ating ministeryo, ang ating karera. Nais pa ng Diyos na pagbungahin tayo sa lahat ng aspeto ng ating mga paglilingkod. But if we are not committed, ay magkukulang. Hindi mahuhusto yung paglago na ating ninanasa. Tunay. Nais ng Diyos na tayo ay gawing mabunga. Nais ng Diyos na gawing makulay ang ating buhay. But if we are not committed, kumbaga mauudlot. No? Mauudlot, kakapusin yung biyaya ng Diyos para sa atin. So this year, it's still fresh, it's still New Year. We still have 356 days Amen. to commit ourselves to change. At yan naman ang nananatiling permanente dito sa mundo, yung pagbabago. There's always room for improvement. We can still remember the restoration of Peter. Diba? Nang siya ay mahulog sa kasalanan. Nang siya ay
nang siya ay bumagsak sa kasalanan, sa kanyang pagkukulang, sa kanyang katapatan. Alam natin na during his time of his restoration, he remained committed doon sa kanyang ministeryo. Kaya naman ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay makapanumbalik na, ikaw ang magpapatibay, ikaw magpapalakas sa iyong mga kapatid. So, after falling from sin, si Peter ay itinalaga ang kanyang sarili na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano ba ang plano ng Diyos para sa kanya? Actually, during that time, ang plano ni Pedro, bumalik na lamang sa kanyang trabaho. No, wala na siyang kumbaga nawala siya ng pag-asa sa ministry. Kumbaga nawala yung kanyang damdamin sa ministeryo. Kaya parang sumagi sa isip niya na bumalik na lang sa dati niyang trabaho na mangisda. Mangisda na lang siya. Ito po yung tinatawag nilang nag-backslide si San Pedro. Baka meron sa inyong hindi nakakaalam dyan. Nag-backslide po siya. Yan po yung tinatalakay ni Pastor Dante Danohog. Ano? Yung pag-backslide ni Pedro. Nasabi ni Pedro, halika, magbalik na lang tayo sa pangingisda. After ng ating Panginoong Yesus ay naipako po sa krus. Pero hindi naman po nagwakas doon ang buhay ni Pedro. Dahil sa kasaysayan, nagpakita naman ang Panginoong Yesus sa panahon na yon. At doon po siya na-revive yung kanyang pananampalataya. Ano po? O sige, tuloy natin. Parang doon na lang ang kasapatan niya ng kanyang buhay. Parang doon na siya magiging masaya. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos to pursue His ministry. The Lord wants him to preach. The Lord wants him to feed the sheep. Kaya si Pedro tumalima sa ating Panginoon. He remained committed. Kaya nagkaroon ng totoong pagbabago sa kanyang buhay. Amen. Kaya magpahanggang huling sandali ng kanyang buhay, he remained committed. He remained devoted to our Lord Jesus Christ. Amen. To God be all the glory. So let us commit to change. Gusto ng Diyos na maganap sa atin ngayon ang pagbabago. Ayaw ng Diyos na tayo manatili sa ating kahapon. Ayaw ng Diyos na tayo manatiling maliit, na tayo manatiling kapos. God wants to bless us. God wants to extend our tent. Amen. Gusto ng Diyos na palawakin pa ang ating mga tolda. Gusto ng Diyos na tayo maging magiting, mas maging makapangyarihan pa. Amen. So we are not going to settle for what is average. Hindi tayo mananatili sa mababang kalagayan because our Lord is a great God. He is the powerful God. Amen. Kaya kaya niya tayong palakihin. Kaya niya tayong baguhin. Amen. Kaya niyang dagdagan pa tayo ng mas marami, mas mainam na kalagayan. To God be all the glory. Amen. So this morning, let us commit ourselves to change. It will not just be a New Year's resolution. No, our commitment. We can only embrace transformation if we are going to commit ourselves to change. Praise the Lord. Let us Praise the pray. Lord. Glory to God. Tama nga naman po yun, ano? Change. Naalala niyo ba si Barack Obama? Nang tumakbo siya ng presidente ng Amerika, ang kanyang slogan, change. Kaya nanalo siya. Ano? Pero yun, sa politika yun, sa Amerika, kay Barack. Change, ang kanyang slogan. Yan, tinangkilik ng Amerikano. More on American, ano? Ngayon, sa ating panahon, kailangan din ng change. Kagaya na sinabi ni Pastor Dante Danog, yung nakarang, iwan mo na. At tarapin mo yung bago. Yun ang change. At ano ba sinabi niya? Yung committed. Hindi ka pwedeng magbago nang wala kang i-commit sa Diyos. Mag-commit ka sa Diyos. Anong gagawin mo? Tumawag ka sa Diyos, sabihin mo, Diyos ko, tulungan mo ako, mabago ako. Oh, ano man yung buhay mo in 2024 na parang masamang panaginip,
Hingin mo sa Diyos yung pagbabago. Diyos lang ang pwedeng magbago sa atin eh. O, kaya makakapaginig tayo ng isang awitin na tumawag ka na inawit ni Pastor Sam Bagkat. Tumawag ka, okay? Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na dilitibay si Yesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Amen. Hello. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon, sa oras ng tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na dilitibay si Yesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Amen. To God be all the glory. Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo.
Kaya, kaya ng isang awit, tumawag ka. Opo, ang Diyos ay sasagot. Opo. Ano pang hinihintay mo, kaibigan? Kailan ka tatawag? Kailan ka magkukumit na Panginoon Diyos? Yun dati kong buhay, aalisin ko na. Yung buhay kong magdadala sa akin sa kapahamakan. Kaibigan, hindi pa po huli ang lahat. Andyan ang Diyos, sabi niya, tumawag ka. At At ako'y sasagot sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos, sa magandang mensahe na hatid ni Brother Dante Danohog. Commitment. Yun ay sulat ni Apostol Jonathan na binasa niya po. Kaibigan, isa lang, like, share na share. Kayo mga na-sharean, mag-share din po kayo sa iba. Malitin nyo, kailangan din nila ito. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!